Doon ba papasok, Mayor, yung yung ginagawa nyo, like, di ba, nagbabahay-bahay kayo, nagbabarangay-barangay? Kailangan talaga. Again, malayo talaga sa perpekto. Undermanned din tayo eh. Ngayong araw ay nandito tayo sa pinakamatandang bakery sa buong Pilipinas at matatagpuan yan dito sa siyudad ng Pasig. At sa episode na to, hahanapin natin ang mga masarap na pagkain dito sa Pasig City. Kaya binintay natin. Tara! Kung may isang syudad sa Metro Manila na matunog at hinahangaan sa mga nakarang taon, ay marahil ito na ang syudad na Pasig. A population of more than 860,000 at isang masaganang financial at commercial hub sa Metro Manila. The Pasig River and Marikina River run through and border the city, serving as vital geographic features. At sa video na to, samahan niyo akong puntahan ng mga tanyag na kainan sa syudad na to. Mula sa alamat na halo-halo sa palengke. Naalala mo mula bagets ka pa lang hanggang ngayon, ganun pa rin yung lasa. Oo nga eh. Pinakamatandang panedarya sa Pilipinas. Kilala sila dito sa tinapay na hindi mo akalain. Ang pangalan niya is hindi ko akalain. Pagsita na ilang dekada na. Para siyang pagkatakagat mo, very nostalgic talaga. Pampamilya, like... Itikan na dinudumog. Isa sa pinupuntahan dito at lately nag-viral, ito yung ang kalderetang itikan. At sa paboritong sisigan ng mga Pasigenyo. Yung mga PBA players na naglalaro sa Ultra, dito pupunta after the game. At katulad ng ibang syudad, saan ka pa ba maghahanap ng masasarap na pagkaing lokal kundi sa sentrong palengke nito? Mikey, magandang umaga, Pops! Sa episode na to, kilalanin na aking kaibigan at proud batang Pasig na si Mikey ng We're in Pasig. At siya ang gagabay sa atin sa mga best food spots sa syudad na to. Nakakatuwa, yung tawag sa palengke ninyo is... Mutya ng Pasig. Baka alam mo beauty queen, pero hindi. Mutya ng Pasig. Yan ang pangalan ng palengkeng ito. Isa sa pinakamatandang sentro ng kalakalan sa Metro Manila. At ang mga ugat nito ay nagmula pa noong panahon ng Espanyol dahil sa estratehikong lokasyon nito na malapit sa ilog ng Pasig. Malaki, malawak at halos kumpleto na ang gusto mo. At nakapalibot din dito ang ilan sa mga historical sites ng Pasig katulad na lang ng Revolving Tower. Nandito tayo sa matatawag nating legendary na kainan sa palengke ng Pasig. Ito yung tinatawag na Charing's Halo-Halo. Isang beloved food institution sa loob ng mega market simula pa noong dekada 70. Kilala para sa mga paboritong merienda katulad ng palabok, lugaw at syempre ang classic halo-halo nila. At makakasama natin ang third generation owner nito na si Mrs. Valencia. Pwede niyo bigyan ng konting brief background paano po siya nagsimula yung Third halo-halo? generation po. Nag-start po yan sa lola ko, Lola Ading. Tapos, second is sa mother ko. Yung siya na po na nagmay-ari. Tapos, third generation na po ako noong 2007. Nag-start po talaga from scratch. Okay. Na talagang halo-halo po at palabok. Which is itong nasa harap natin ngayon. Isang nakakatuwang feature ng halo-halo nila ay lahat ng ricados ay homemade. It starts by putting some shaved ice on the bowl. Lalagyan ng mixture of sweetened sago, beans at saba. Then, a spoonful of ube halaya. At saka lalagyan ng isang malaking hiwa ng leche flan. Sweetened nyo goes in. Then, the candied langka. Add the red and green gulaman. At saka bubuhusan ng evaporada na may special na timpla nila. Ang ganda ng kulay visually. Ang dami niyang ganap, pare. May nata, may ube, yung leche flan na malaki yung gayad. Gabi, evaporada, ang daming ganap. I wanna get a little bit of everything. Mikey, unang kagat, cheers. Unang pansin ko dun, may something sa gatas nila. Matamis siya, pero parang extra milky siya. And then, a lot of things going on. Parang siyang marriage of flavors sa bibig ko. Ang daming textures. I mean, yung nata nandun, ang lambot. Yung milky, creamy leche flan. Yung napakasarap ng ube halaya. Grabe, para silang sumasayaw, nagtitinikling sa bibig mo. Sobrang dami. Ito ba, Babs, naalala mo mula bagets ka pa lang hanggang ngayon, ganun pa rin yung lasa. Oo nga eh. Kaya nga nung pumunta ako dito, na-excite ako na babalikan ko yung mga kinakainan namin dati. I remember yung nanay ko pag magte-take out, nilalagay pa yan sa lata ng carnation. Paano yung po na-maintain yung quality? Kumbaga, na-maintain ko po yung quality. Nung ako na po nagmay-ari noong 2007, syempre, in-upgrade ko po din siya. At the same time, nakatulong po yung nagamit ko, yung natapos ko. Dahil sa pagtitinda ng nanay ko ng halo-halo, natapos po ako ng BFA Advertising. Kaya yung natapos ko po na nagamit ko po siya sa business, yung marketing strategy ko po. Pero Babs, alam mo, bukod sa halo-halo, tikman na natin mga merienda nila. O almusal, gusto ko simulan sa kanilang ito yung lugaw. Ang lugaw nila ay may kaldo ng baboy at saka tatapingan sito ng iba't ibang laman loob nito. Lalagyan ito ng itlog, bawang, paminta, and green onions. Malapot.
Alam mo, kakaiba, no? Kasi alam mo, usually, sanay ako sa lasa ng lugaw na maluya. Ito, yung lasa niya, makaldo ng baboy. Ang kapal niya, ang kapal sa labi. Ang galing, ang sarap. And then yung fried garlic nandun. So maganda rin, yung pinaka-tito o pinaka-laman loob, hindi siya manggo. Malinis yung amoy. Ito, yung lasa yan doon sa mismong sabaw. Pero Pabs, alam mo, sabayan natin yan. Kuha tayo ng tokwat baboy. Tokot baboy. Na may sibuyas. Kahit yung sausawan, kahit ano ilagay mo dyan, feel ko sasarap. Ang tamis. Ang sarap ng tamis niya. Ang galing. Tamis na ano. Pops, okay. Ito yung pinakasikat na palabok nila. Para sa palabok, typical rice noodles na lalagyan ng palabok sauce na gawa sa hipon. Toppings of crushed chicharon, bawang, itlog, at extra chicharon at lalagyan din ng spring onions. Cheers, Pops! Cheers! Ay, parang yakap ng iyong ina. Ang comforting. Grabe. Ang sarap na sauce. Medyo shrimpy, salty na good way. Malapot siya. And then, ang textures ng malalaking crushed na chicharon, may maliliit na crushed chicharon, and then nagdagdag alat. Yung tinapa. Ito yung usually order dito. Halo-halo, ito yung kapartner. Wala ako. Galing, galing. Kung wala kang kapartner, nag-iisa ka. Ay, ito na lang. Oo, hindi mo na kailangan. Talagang iconic na po, nasasama na po kami. Kapag pumunta po talaga sa Pasig, hindi po sila pwedeng hindi po dumaan po sa Charing. Kasi ang Charing, kapag ganyan na nila, halo-halo. Kumbaga, yan ang pride of Pasig na po eh. Parang Mikey, dito pala nagsisimula yung food trip natin dito sa syudad ng Pasig. At Pops, sa dulo ng video na to, abangan ninyo dahil makakapanayam natin ang nag-iisang Mayor Vico Sotto. At tingnan natin kung anong point of view niya pagdating sa pagkain ng Pasig. Ready ka na ba? Ready na! Parte na ng kultura natin mga Pilipino pagkain ng tinapay. Iba't ibang klaseng tinapay, pandesal, pandekoko, at iba't ibang klase pa. Pero alam nyo ba na dito sa Pasig ay matatagpuan ang pinakamatandang existing bakery sa buong Pilipinas? Welcome sa Panaderia de Masalang. At ito na yung mga napili namin ni Mikey na tinapay dito sa legendary Di Masalang, Pops. Tagal mo sila tayo kanina. Yes. Pero bawal natin palagpasin to. Originally called Panaderia Dos Hermanos in the early 1900s, Di Masalang remains famous for using a traditional wood-fired brick oven, and the bakery has survived major historical events katulad na lang ng World War II. Nakasurvive na rin sila sa iba't ibang sunog at rapid modernization. At ngayon, patuloy pa rin sila sa pagbebenta ng iba't ibang masarap at sandamakmak na klase ng tinapay at pastries. Pops, para sa'yo, ano yung kwentong Di Masalang mo? Actually, bali, paborito namin yung bunete. So, Okay. palagi yan yung, pag napapadaan ako dito, yan yung in-order namin. Tapos, yung hindi ko akalain, yan din yung paborito din ng mga nanay. Yun nga, Pops. I mean, una sa lahat, sa likod natin, 100-year-old na pugon. Ever since daw nandito na talaga. Yes. Oh, more than 100 years old tong bakery na to. So, siya yung pinakamatanda. Pero Pops, kilala sila dito sa tinapay Oo. na hindi mo akalain. Ang pangalan niya is hindi ko akalain. Sabi ni Mayor, di ba? Actually, hindi ko inakala na ang pangalan niya is hindi ko Hindi ko akalain. alam. Akalain mo ba? Hindi ko akalain. Hindi ko akalain is traditional sweet and sugar biscuit originally produced by Panaderia de Masalang. Pero bukod dyan, over 100 kinds of pastries ang nagagawa nila, katulad ng pandekoko, torones, braso de Mercedes, ensaymada, pandesal, at maraming pang iba. Okay, so tikman na natin itong hindi ko akalain. So itsura niya, alam mo, mukha siyang fried tofu. Di ba mukha siyang tokwa? Tapos makita mo, may konting sugar powder siya. Alam mo, nung sinabi mo sa hindi ko akalain, akala ko talaga siya para siyang tinapay na malaki. Hindi ko akalain na parang bite size siya. Sige, tikman natin. Pops, cheers. Cheers. Interesting. Para siyang otap na mas Tama. buo. Tama. May konti sugar powder sa labas. Ang maganda dito, once you bite it, it's crunchy, pero nagpa-powderize yung Sa loob, no? yung texture niya. Ay, naghiwa-hiwalay siya. I mean, guess ko, ang sarap nito with kape. Diba, parang Dapat. ay, may kape ba tayo? Meron. Ah, meron! Di ko akalain, ha? Hindi mo akalain may kape, no? Hindi ko akalain may kape. Cheers! Cheers. Sarap nito. Ana, try mo yung sausaw. Ay, Ganito, pwede. ana, Oo. ana. Sausaw ko. Cheers. Sarap. Nakatuwa. Galing. Kaya natin next siguro, Spanish bread.
Pagbukletin natin. Yun, okay. Okay. Ang kapal yung tinapay Kapal. niya. Parang sa pandesal, na mas dense. Same time, loob niya mamard, parang sweet, sugary margarine. Ito yung empanada, chicken empanada. Uy! Okay. Oh, wow! Grabe, ang sarap ng karne, ha? Tayo para itong ninuto nung Pasko ng tita mo. Ganun siya ka-flavorful, siksik. Parang lutong bahay na Exactly. available Ang sa sarap. public. Oo, sarap. Ang sarap nung gisa niya, lasang-lasa mo yung gisa. Tapos, ang ganda dito, yung pinaka-empanada natin, ang flaky, Flaky. ang dali madurog sa Dali, bibig, oo. ang fragile. Try natin to. Ito, Paps, ba't ganito itsura na nito? Kasyang mushroom. Anong tawag dito? Bonete. Bonete. Ano, may kwento ko kanina. Oo, yung bonete kasi, di ba, yung hugis niya during Spanish, ito yung hat na sinusuot ng mga pare sa mga scholar. Tingnan mo ganun yung tsura niya. Oo nga, Kaya sa no? tinawag na bonete. Saan di siya pantay, makikita mo. May nakaangat dito. Cheers, pare. Cheers. Ba? Ang simple niya. Simple. Parang kung merong sinasabi anong lasa ng tinapay, ito yung may imagine ko. Kaya yung mga matatanda, gusto nila ito eh. Parang simple eh. Ano maganda sa kanya? Ngayon ako nakakain ng tinapay na hindi ko nalalasa yung tamis. Wala. Sobrang plain. Plain. Mas plain pa to sa white shirt. Grabe. Grabing pain yun ah. Ganun ka. Hindi ko akalain yun ah. Hindi mo akalain. Okay, last. Gusto kong tikman. May tinatawag sila ditong turones. Akala kong turon, merienda lang sa labas, piniprito. Pero dito, parte pala siya ng isang bakery. Paps, iba-ibang flavor yan. Alam mo, tikman ko, siguro ito. Ano yan? Bahala na kung anong flavor. Ikaw, kuha ka ng flavor gusto mo. Oo. Sa akin, di ko alam anong flavor to. Okay, ube. Sa'yo, ano to? Wow. Interesting. Yung taas niya, parang kumakain ng barquillos. Manamis na siya, kala ko walang lasa. Ang flaky niya, and then very doughy inside. And then, yung feeling ko, ube. Sa'yo. Parang may langka eh. No? Ube na may langka. Ah, ube lang ka, okay. Kaya na ano ko, hindi ko napigilan. So, Ito kaya, di ko alam anong flavor to. Ito yung saba. Ito yung saba lang ka. Ang sarap. Ang sarap. Nandiyo, kahit ang init ngayon ng pugon sa likod ko, hindi ko na nararamdaman sa sarap. Di ba salang is such an historical place to go pag nasa Pasig ka. Sa tingin mo, ba't sila tumagal lang gato katagal? ako nakikita ko siyempre yung quality. They maintain it for over 100 years. Ganon. And how they cook it, how they bake it, pugon. Tapos ang isa pa, yung mga staff dito, napaka-friendly. Uy, ang galing mo parang Alam mo, sabihin ko dapat yan eh. Napansin ko rin. Like, diba? parang yung iba, kakalala na nila yung customer, alam na nila ano orderin. Ang galing. Yung parang pag alam, yan na yung order nila. Minsan nga, naka-ready na. Yun yung alam na eh. Tapos, pag bago ka, napaka-welcoming nila na, Sir, anong gusto mo? So, yun ang... Galing. Siguro nga. Yun yung sikreto sa kanila. Pansit is life para sa ating mga Pilipino. At kung usapang pambahaba ng buhay lang, ang Ados Pansiteria ay isa sa mga salarin kung bakit tinatangkilik ang putahing pansit sa syudad na to. Established in 1952 by the late Librado Ado Castillo, ngayon ay pinapatakbo na ito ng kanyang anak na siya ding nagluluto ng iba't ibang pansit nila. Eto, madalas kami malayo kasi yung Pasig na doon ako nakatira. So, mostly, take out kami. Or kapag deliver kami. Okay. Especially during mga Christmas, eto. Ang mga pansit nila ay loaded with generous serving of vegetables, liver, shrimp, at ang kanilang famous crispy homemade chicharon. At pwede ka mamili ng style na gusto mo. Pwedeng may sabaw, pwedeng typical na kanton gisado, at pwedeng tostadong bihon. Talaga namang kapag Pasigueño ka, ay imposible na hindi ka pa nakakain dito. Pop, simulan na natin. Alam mo, simulan natin. Sige, ito, yung classic. Grabe, ano ba to? Rebosado? Ano? Ito may chicharon, homemade chicharon. Ito, hindi ko alam anong karne to. O hipon. Hipon. Parang rebosado nga. Okay, so ito, bihon siya. Kuha ko ng konting chicharon at bihon. Sarap talaga. Wow! Sarap.
Ang ganyan sa iyo, may wok haze eh. Ano yung pagkagisa niya? And then, grabe sa toppings. Kahit libre mo, merong rebusado na parang tempura, which is yung hipon, tapos yung crunch ng homemade chicharon na mataba-taba, karne kung karne. Yung bihon mismo, malasa siya. Kaya natin itong lumpia nila. Look at that. Masarap ng lutong. Magnificently crispy. Sobrang meaty at malasa yung loob. Galing! Ito na intriga, pre. Akala ko lomi. Pero ang tawag daw nila dito, gising-gising. Yes. Hindi siya yung gising-gising na iniisip ko, ah. Yung parang Yung gulay talaga. gising-gising. Ito, mukha siyang chop suey. Ganun yung itsura. Sige, may atay, may repolyo. Harap. Parang talaga siyang chop suey. Kasi may mga taong gusto yung may sauce, may sabaw. Parang ito, lagyan mo ng kanin, Yes. buhos mo to, pwede na. Ito naman, may tinatawag sila sarsa. So, pansit canton siya, pero pansin mo, basang-basa siya kasi mas sauce siya. Sige, ako kuha ko konti, ito, sarap ng canton nila. Ang bihira. Ano nagigets ko na? Ang dami nag-record nito. Para siyang pag kada kagat mo, very nostalgic talaga. Pampamilya, like, the serving, hindi siya sobrang kamahalan to be fair. Eto dry, eto may konting sabaw, eto masabaw. Ito naman, yung tostado. Tostado. Galing. So, bihon siya. Pero, literal, mas tinusta yung noodles niya. Ito parang first time ko to. Tinusta. Galing. Alam mo yung maganda sa kanya, parang nagkaroon siya ng lasa ng sunog. Pero in a good way. In a good way. Yung sakto lang. O, ngayon ako nakakain nga ng bihon na tinusta. I mean, hindi siya crunchy, malambot pa rin siya. Kasi pag inisip mong tostado, crunchy na pero siya, yung luto niya medyo... Yung pagkatusta niya, more on sa lasa, hindi sa texture. Di ba natapos yung food trip natin? Yes. May mga ilan tayo pupuntahan for si next food trip. Itikan was a cornerstone of Pasig's local economy in the 1920s, concentrated along the pristine banks of the Pasig River. Pero habang nagiging modernong panahon, ang itik industry dito ay unti-unti naglalaho. Pero sa kabila niyan, ay mayroong isang kainan na nag-specialist pa rin ito. Welcome sa kalderetang itik ng Bagong Ilog. Kasi sa aming Pasig, usually, ang nakahambing dyan is river. Yeah, Pasig Pasig River. Yeah. At ang Pasig River ay konektado sa Bagong Ilog. Kung nasaan tayo ngayon, Yes. Paps, anong kainan na sikat sa Bagong Ilog? Yun, isa sa pinupuntahan dito at lately nag-viral. Ito yung ang kalderetang itikan sa Bagong Ilog. Okay, ang haba. No? Ang haba. Ang kaldereta nila ay may kakaibang sistema ng pagluluto. Dahil una sa lahat ay gumagamit pa rin sila ng pugon sa pagluluto. At sila daw ang pinakaunang nagsaserve ng kalderetang itik sa Pasig, mamantika at garantisadong malasa ang itik nila. At bukod dyan, ay meron pa sila ibang pambato katulad ng dinuguan at dinakdakan. Halika, kumain na tayo! Try natin tong itik natin. Kaldereta pare, ang lapot, masarsa. I wanna get some legs. Ay, makita mo itik talaga sa buto pa lang. So, Paps, kung anong gusto mo? Wow, ang lambot. Isa sa pinaka-challenging. Oh wow, spicy siya, sarap. Ang sarap nung nasa bandang gitna yung sipa. Meron. Una sa lahat, mahirap palambutin yung itik. Itik. Mas matigas siya sa manok. Pero ito, they did a great job malambot. Savory. Masarsa, spicy, may tamis ng konti, mabawang din sa ang linamnam pare. Sobrang linamnam. Meron ba siyang something kasi lutong yan? Walang anggo. Oo. Tignan mo, nakaraming kain na tayo pero nagkakanin ako ngayon, hindi ko alam bakit. Alam mo, ang sarap din ng sauce. Ang kapal. Sabi nga nila, sauce pa lang, ulam na. May itik din tayo dito pero mamaya try ko na yon. Sige, try natin itong isang bestseller nila. Grabe itong dinakdakan nila. Pang heavyweight. Yung acidity, yung asim ng suka. Yung karne malambot. Yung sibuyas, yung siling haba na berde. Lahat dumadaloy, lahat dumatapos sa dila mo sabay-sabay. Sarap. O tsaka pansin mo, Paps, yung mga nakain talaga dito, mabilis lang eh. Diba, naka-uniform pa, lunch break.
Kain, alis, konting kwentuhan, ganun na, may bago na naman. Turnover mabilis, Pops eh. Kaya pansin mo, luto lang sila ng lutong bagong batch ng itik. Galing. Actually, parang more than 100 yatang itik ang naano nila. Totoo a ba? day. I mean, di ako magtataka, Pops. Tama. Try natin to. Ito, kasama sa trifecta daw to. Ito yung ating dinuguan. Swerte tayo, may nabutan pa tayo. Wow! Malinam na. Alam mo, to be honest, like one of the most tasty na dinuguan na kain ko. Ano siya? May tamis. Yung asim di gaano. Hindi gano'ng asin. Yeah. Yung karne ang lambot. Lambot. Ibang klase. Pops, meron tayo ditong limited edition sa itika nila. Minsan meron, minsan wala. Swerte tayo. Swerte Dito na meron. meron. Ito ang tinatawag na bahay guya or ovary. Itong ipinaka-itlog. So, hindi siya patatas, kundi itlog siya. Nakakain ako nito eh. Basically, parang siyang texture nung yellow sa balot. Ganun nga. Kasi may konting anggo siya. I mean, yung iba frequently trip. Pero I'm a fan of this. Okay naman siya. And then, basically, yung sarsa niya, yung sarsa ng kaldereta. Bago tayo pumunta sa huling food trip natin, ay nagkaroon tayo ng oportunidad na makapanayam ang alkalde ng syudad ng Pasig. Boom! Pare, nandito na tayo sa temporary Pasig City Hall. The moment has come. After natin mag-food trip sa Pasig, magkakaroon tayo ng short time at chance na makapanayam mismo si Mayor Vico dito sa Pasig. What an absurd sentence Chewy Show meets Vico Soto. Parang di ko na-imagine mangyayari. Anyway, tingnan natin ang mangyayari. Pagkwentuhan tayo sa kanya, tanong tayo ng konti about sa Pasig, sa pagkain dito sa Pasig. At to be honest, very enthusiastic at very excited ako ma-meet si Mayor. Anyway pare, tsura! Marahil sa modern political era, isa siya sa very vocal para sa malinis na pamamahala ng gobyerno. Una sa lahat, unahan ko na kayo, walang bahid ng kahit anong bayad sa akin sa pagpopromote ng Pasig. Sadyang swerte lang din talaga tayo na nagkaroon tayo ng oportunidad na makakwentuhan ang nag-iisang Mayor Vico Soto. Mayor, magandang Okay. araw po. It's nice to meet you, sir. Oh, good morning. Nice Good to morning. meet you. Salamat sa pagbisita. Ano na, Mayor, napansin ko nga po, kasi dito sa pag-ikot-ikot namin sa Pasig, nakita namin yung mga street food carts nyo. Okay. Di ba may mga registered number, parang nakaregister sila. Like, parang kumbaga may plaka, parang sa kotse. Yes, ang libre yun. Opo. Binibigay namin sa kanila. Ang kapalit lang, kailangan nilang magpa-medical. Libre din naman yung medical. So magpapa-x-ray sila. Basic lang naman. Opo. Ang habol naman natin dito, yung safety. At ma-regulate din ng konti. Na wag naman sila dun sa lugar na talagang nakakaharang na. Opo. O nakakaabala na. Opo. Pero syempre, ito yung mga naghahanap buhay na maliliit. Gusto nating tulungan, gusto nating ma-ensure din na kahit papaano may level of safety. Okay po. Siyempre, street food pa rin yan, di ba? Pero at least ba nakapag-x-ray, Opo, alam mong walang TB yung nag-handle ng pagkain. May mga ganun lang naman. Well, salamat kung yung observation mo ay very organized. Sa akin kasi parang hindi naman. Opo. Minsan nagkakaproblema din. Pero ano kami, ang pulisiya namin sa ganyan, maximum tolerance. Ibig sabihin, hanggat kaya mong payagan, kasi tatrabaho eh. Opo. Kung tanggalin ko sila dyan, kaya ko ba sila bigyan ng trabaho? Hindi rin naman. Di ba? At least hindi lahat. So kung hindi naman sila nakakaabala, naghahanap buhay sila ng marangal, ng maayos, payagan natin. Sa pag-iikot namin sa Pasig, bago at masarap sa mata na kada sulok ng Pasig na napupuntahan namin ay walang bakas na mukha ng politiko. Papagusali, damit, palengke, sasakyan, poste o kahit ano pa ay walang niisang pangalang na tao. Bagkus, ang salitang mga nakalagay dito ay ang syudad ng Pasig. Doon ba papasok, Mayor, yung yung ginagawa nyo, like, di ba, nagbabahay-bahay kayo, nagbabarangay-barangay. Kumbaga Yes, doon nyo rin so- nakikita yung everyday, I mean, hindi lang sa pagkain pero like kung ano yung sitwasyon ng barangay na to. Malaking bagay po ba Araw-araw yun? talaga Opo. yun. Araw-araw yung pag-iikot. Hindi lang naman ako yung Opo, nag-iikot, opo. kundi pati yung mga team natin, Peace and Order Department. Kailangan talaga. Again, malayo talaga sa perpekto. Undermanned din tayo eh. Isipin mo, 10,000 ang empleyado ng City Hall. A little less. Pero sa lagay na yun, undermanned pa rin. Gusto ko lang po ma-pick yung brain nyo about sa term na naniniwala po kayo na food is related to politics.
sa everyday ganap ng kada kada mamamayan. In what way yung ibig mo sabihin? In terms of street food scene, in terms of presyo ng mga bilihin, in terms of everyday life ng mamamayan, kung anong kinakain nila. Oo. Siyempre lahat konektado. Opo, parang no? ganun eh. Pati rin sa kultura natin, Opo. sa history natin. May kita yung paanong nagpo-progreso din ng isang lugar. Nabanggit mo kanina yung itikan. Ako Opo, kasi, opo. ang naabutan kong itikan sa Pasig, konting-konti na lang. Dati kasi mas marami. Yung mga tabing ilog, sa Kalawaan. Dati, kwento ng matatanda sa akin. Dati ito, pag nag-iikot ako, ito dati, puro itikan ito. Yung ngayon, konti na lang. With urbanization, di ba? Pati, actually, hindi lang itikan nang nawala, pati yung mga baboyan, bawal na rin sa highly urbanized area. So nagbabago rin ang pamumuhay ng tao, nagbabago ang dynamic sa isang lugar, pati yung lokal na ekonomiya, nagbabago din yung forma o yung itsura, 'di ba? Pagkain malaking bahagi ng buhay natin lahat tayo kumakain. Ayoko naman maging political ang episode na to, pero magiging aminado na rin ako na isa ako sa namamangha sa paraan na pagpapatakbo ng syudad na to in terms of transparency at pagiging on ground sa mga tao. Or basically, isang LGU na pinapatakbo ng good governance. Kaya naman, nagtanong na din ako kay Mayor ng personal na question ko. Marami rin siguro nanonood ng kabataan ngayon. And then, marami na inspired po sa inyo na, di ba, sa leadership. Kasi it's very, ang weird man pakinggan, pero ang unique po talaga ng good governance sa panahon ngayon Sa tingin niyo po, like, kung ikaw may trajectory ka na gusto mong pumunta sa politics, like, ano yung kailangan mo unang tandahan pagpasok mo sa gobyerno? Una, kailangan maging handa ka. Kasi ang daming maganda yung intention, maganda yung puso, maganda yung layunin. Opo. Pero pag napasok na sa mundo ng politika o sa gobyerno na lang, Opo. naliligaw ng landas o nakakain ng sistema. Kasi malaki yung pinag-uusapan, mabigat yung pinag-uusapan natin. Yung mga problema natin, hindi lang naman yan yung superficial na nakikita lang natin sa social media o yung mga nakapost-post na Sa totoo, yung mga nakikita natin sa Facebook or yung mga nakapost, even yung malalaki, to a large extent, puro superficial lang yan Yung ugat, hindi natin masyado na pag-uusapan. Malalim talaga yung mga problema natin. Nakaugat na talaga Nakaugat sa gobyerno, nakaugat pati sa kultura natin, whether we admit it or not. So, ang mahirap, papasok ka, hindi mo alam kung anong pinapasukan mo, makain ka ng sistema. So, kailangan paghandaan at pangalawa, kailangan may mga kasama ka na kaprinsipyo mo. Na pareho kayo ng paninindigan. Kasi kung ikaw lang mag-isa, kahit anong galing, kahit anong tapang mo, madadala ka rin. Sa pag-iikot-ikot namin ni Mikey ay nabahagi niya rin sa akin ang progresibong pag-aayos ng buong syudad mula sa ginagawang bago City Hall at maging sa mutya ng Pasig na palengke. Lahat daw to ay pagagandahin. At hindi lang naman yun dahil kay Mayor Vico, pero maging sa kanyang team at sa mga residente na nakikipag-cooperate sa kanilang LGU. At pagkatapos mabusog ng kalaman kay Mayor, ay kailangan natin ulit mabusog ng isang iconic Pasig food. At dito daw ay may isang OG sisigan na dinadayo pa talaga. Pops, anong kwentong icing mo dito? Bakit ganito? Bakit may alak? Bakit may inihaw? Bakit may sisig? Alam mo ba sumikat tong kainan na to dahil yung mga PBA players na naglalaro sa Ultra, na ngayon ay Field Sports Arena, dito pupunta after the game para mag-inuman, tapos konting pulutan. So tambayan talaga. Tambayan doon. Alam mo sir, bago pa lumamig, tikman natin tong papaitan. Ang random pero kakain ako ng papaitan sa Pasig. Mainit. Oh wow, hindi siya mapait. Masim siya. Asim, parang sigaw, pero sarap. Hindi mango yung niya. Sarap ng asim niya. Para sa papuntang paksiw. Pero hindi pa tayo ginagawa. Cheers.
Pero Pops, dumiretso na tayo dito sa sisig natin. Ang IC ay nagsimula pa noong 1986 sa pagsaserve ng non-traditional sisig. Dahil imbis inihaw na baboy ay malulutong at prito na baboy ang ginagamit nila na parang crushed chicharon. Then, red onions goes in, isang kalamansi, pepper, at liquid seasoning. At saka, hahalu-haluin. Maglalagay ng margarine sa seasoning plate, then ilalagay ng sisig. Ibang atake. Iba? Tsaka alam mo, muna sa lahat, texture-wise, puro lutong. Malulutong na maliliit na gayad ng parang yempo. And then, nagpapalasa yung sibuyas. Yung pepper, ito yung sisig ng mga pepper na masasabi ko ma-pepper talaga siya. Ang classic lang. And then, acidity galing sa kalamansi, that's it. Pero isang variation niya, nagtataka ako, bakit ganito? Look at this. May keso, pare. May keso tsaka itlog. I mean, itlog, common naman siya. May cheese siya. Paano nangyari, paano naisip, nalagyan natin ng cheese ang sisig. Cheers, yes. Ano kaya ba? Sabi, ano nag-guess ko pang inuman ngayon ganitong sisig? Pasok. Say. And then ng extra creaminess, milkiness, and fatty texture doon sa sisig natin. Ang sarap. Tapos, meron din silang siyempre, ihaw-ihaw. Sige, Paps, ako tikim na ako randomly. Sige, ito tikman ko yung barbecue. Ikaw, anong tikman mo ba? Ano to? Isaw ata yan. Oh, wow! May mga barbecue na pag tinignan mo pa lang, alam mo malasa eh. Malasa. Ito yun. Nag-glaze siya eh. Yung glaze niya, alam mo matamis. Alam mo mas savory siya. Ang lot of things going on. Marami tayong nakapanayam, nakakwentuhan. Pero yun sa lahat, nakakatuwa kasi kada pagkain, may istorya, kada pagkain, may natututunan tayo. Nakatutos hindi naman yung Pasig eh. Siguro, mga nanonood dyan, the best na kayo nakadaan ng Pasig, pero di ba di natin alam yung mga ganitong kainan pala. Tsaka most importantly, yung mga OFW na dati nakatara sa Pasig, wala sa Pilipinas, marami sa probinsya, na ibang probinsya, nakita nila, ay, Pops Chewy, Mike, nakakain ako dyan. Ay, grabe, ang Pasig, binusog kami ng syudad na to. Yeah. Pops, Mikey, maraming salamat. At Pops, baka may gusto ko i-promote, please promote mo yung page mo. Oh, follow my page, Mikey of We're in Pasig. So, yun, nagpo-post ako ng mga latest na mga places or interesting places in Pasig, mga businesses in Pasig. Pops, ibang klase yung Pasig. Sobrang daming masarap na kainan. Pero higit sa lahat, gusto mo nagpasalamat, isang karangalan na ma-meet at makilala si Mayor Vico. Mayor Vico, thank you so much. Alam ko sobrang busy ka, hindi ko alam paano nangyari yun. Pero Pops, maraming salamat. Maraming salamat. Dito nagtatapos ang ating food trip dito sa Pasig City. Ako si Chewy, kasama si Mikey. Nagsasabing stay safe, it's a good night and good freaking bye! Bang! It's time to dance, 90s dance. 1, 2, 3, go everybody! Madaming tao! Eh, siguro, inakala mo ba? Inakala mo ba, Jeyo? Hindi Hindi na akalain. At namatay ang ilaw. Hindi ko akalain mamatay yung ilaw eh. Oh, ang bilis. Ang bilis, oh, grabe. Wow. Pero yung Pakita mo. Wow, grabe. Ang bilis. Ang bilis mo pala ilaw. Wow. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oh. Okay. Tabing ilog. Parang teleserye nung ABS sinabi. Oo nga. Ano ba? Bagong ilog. Bagong ilog. Sarap. Ikaw, may kwento ka ba dito? Wala naman. Wala naman. Wala pa Pero rin. ano? Kabulinanin to. Wala pa rin kwento. Madami mong kwento ngayong araw ha. Wala akong kwento dito. Morning po. Hello po, Mayor. Chewy po. Nice meeting you po. Nice to meet you. Mayor, kinakabahan ako sa karera. Sige lang. Pag-icebreaker muna ako, Mayor. Medyo seryosong tanong po Okay. na. Ang tanong ko po, ano naman po brand ng cellphone niyo? Joke lang. Joke lang. Di ko dala ngayon eh. Joke lang. Pero yung pinaka-conversation piece kasi, yung di ko akalain. Yun po yung pangalan? Yes, so... Ano siya, parang pandesal? Parang gano'n? Hindi, ano ba tawag doon? Monay. O di mo akalain talaga? Biscuit na... Di mo talaga akalain? Ano ba tawag doon? 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2, 3.
Thank you so much. Sir, thank you so much po. Thank you. Sir Vigo, maraming salamat, Mayor. Thank you so much po, Mayor.